Hello. So, thank you, Pastor Vince, sa napakagandang introduction. So, okay. Set up lang po natin to. Okay, so yung topic po natin for today is the power of simple systems. Systems save time and energy. April series, Organize Your Business. Actually, nung ginagawa ko yung presentation with the simple systems, sobrang sobrang na-amaze din ako eh. Kasi there are lessons na talagang nare-recall ko na parang hindi ko ma-imagine paano namin na-overcome. So, umpisahan ko po muna yung ating presentation with the trivia. So, alam naman po nating lahat na grabe yung crisis na napagdadaanan natin. So, sabi nga nila, mas worse pa raw sa pandemic. So, yung trivia is, did you know that businesses with no proper systems have only 10 to 30% chance of surviving this crisis? So imagine, 10 to 30% lang yung chance ng mga negosyo makasurvive sa crisis na ito kung wala silang maayos na sistema. So, grabe yung crisis. Talagang hindi ko ma-imagine, even though kami nasa agriculture sector, ang akala ko before, sobrang crisis, parang hindi kami basta-basta maapektuhan ng crisis. Pero yung crisis ngayon sa gera sa Middle East, grabe, medyo na-feel ko na siya. So, this crisis is a test not just of business, but of leadership, system, and mindset. It's all about survival. Marami sa mga negosyo ngayon ang magfe-fail at magsasara. Sigurado po yun. Nakakalungkot maisipin pero yun yung katotohanan. Because they will fail because they lack system, they lack structures, they lack discipline, and then they lack direction. But those who are prepared will not only survive, they will expand, grow, and dominate the new landscape. So last week, nagkaroon po kami ng team building sa lahat ng employees namin. So I have this quick meeting with our department heads. And one of my department heads asked, "Sir, kamusta yung status natin?" Nagulat ako. Kasi hindi ko ine-expect yung question niya. So, syempre, ibig sabihin nun, talagang sobrang lala na nung crisis. Kasi ultimo kami na nasa agriculture sector, talagang medyo nababahala na sila kung ano bang mangyayari sa amin bukas. So, sinagot ko naman siya. Sabi ko sa kanya, tinanong niya if makakasurvive kami this crisis. Sabi ko sa kanya, hindi tayo makakasurvive sa crisis na to. Hindi tayo makakasurvive kasi magdo-dominate tayo. So, nagulat silang lahat. Actually, nagulat silang lahat. Kasi hindi nila ina-expect yung sagot ko. Kasi parang medyo, yung iba struggling, yung iba nahihirapan, pero yung sagot ko sa kanila, magdo-dominate tayo. So, nagulat sila. Kasi ako, I always put myself in a hard situation. Kahit na negative yung sitwasyon, pinipili ko na maging positive. Kasi yun lang yung meron tayo as business owners, as entrepreneurs, as CEOs, para ma-encourage natin yung mga team leaders natin na mas galingan pa nila. Kasi talagang hindi talaga biro yung crisis. So, yun. At saka last na lang po, talagang mas pinipili ko kasi yung mga mahihirap na sitwasyon kasi nandun yung totoong rewards. Kasi kapag easy yung mission, mababa lang yung reward nun. So that's why, yun sinabi ko sa kanila, ito yung good side sa crisis na to. Mahirap yung sitwasyon, mababa yung competition, tataas yung reward. So introduction lang po. Many people think business growth requires more effort. But often, the real solution is better systems,
Hardworking people still struggle because everything depends on memory, emotion, or last-minute decisions. Honestly, sobrang nakaka-relate po ako dito sa topic na 'to. Kasi 3 years ago, kami yung negosyo na talagang walang maayos na sistema and laging last-minute yung decision. So, yun nga, kasi lumaki ako sa family na ang tingin namin sa human resource or sa manpower is expense. So, ayaw namin ng nag-hire ng tao. Hangga't maaari gusto namin yung kami yung gagawa. Kasi parang ang laging sinasabi sa akin ng parents ko, kailangan masipag ka, kailangan hardworking ka para mag-excel ka sa life. And then, I realized na parang hindi pala dapat ganun. Kasi napakahirap kung ikaw lang gagawa mag-isa. And napakadali kapag marami kang katulong sa hanap buhay if you leverage yourself. So, yun nga, to cut the story short, na-experience ko halos lahat ng trabaho sa business namin. From being a truck driver hanggang sa marunong din na-experience ko rin kumatay ng baboy. Naranasan ko rin pong magtinda sa palengke. Halos lahat ng trabaho ng mga employees namin, masasabi ko na nagawa ko talaga yon. Kasi sobrang sipag ko dati. Halos 16 hours a day, walang problema, hindi ako nagde-day off. Kasi nga, uhaw pa ako nun sa growth eh. Gusto ko lahat alam ko. Gusto ko lahat, ginagawa ko. Pero yun nga, hindi pala siya effective. Without systems, tasks are repeated incorrectly. Madalas, nagkakamali. Time is wasted. People get exhausted. But when system exists, work becomes easier, faster, and clearer. Success in business is not only about working harder. It's about working smarter through system. So yung kasibihan na yan na work smart, not work hard, sobrang gasgas na talaga yan eh. Well, true enough kasi talagang if you leverage yourself and kumuha ka ng mga tao na mas magagaling sa'yo na magde-decide para sa negosyo mo, more or less talagang magiging maganda po yung outcome. Kingdom Foundation. God designed the world through systems and patterns. Creation itself runs on divine systems, seasons, day and night, sowing and harvesting, order and repetition produce stability. So one good example of this is a seed to harvest system. So imagine, you have a seed. Meron kang isang binhi. Itatanim mo yon. Didiligan mo siya araw-araw. And then after a certain number of months, magkakaroon ka ng crops. So imagine how good God created the world. So if you have the system, if you follow the system, you will earn something. So yun yung pinaka sinasabi ni Christ. So sobrang ganda talaga ng pagkakagawa ni Lord sa mundo kasi everything has a system and we just need to follow it. So 1 Corinthians 14 verse 40, but everything should be done in a fitting and orderly way. So in this verse, reminds us that God is not a God of confusion. He is a God of systems. So talagang dinisenyo ni God na dapat magkaroon tayo ng mas maayos na sistema sa buhay natin. Kasi without systems, may hirapan tayong gawin yung mga bagay-bagay. May hirapan tayong mag-leverage, may hirapan tayong mag-scale up. So in Corinthians 1:14, Paul taught the church that the work of God should be done with order and clear process. The system should not be chaotic. Order helps everyone move and function smoothly. So dito, tinuruan ni Paul ang iglesia na ang gawain ng Diyos
ay dapat may maayos na sistema at may malinaw na proseso. Hindi dapat magulo ang sistema. Ang kaayusan ay tumutulong sa lahat na gumalaw ng maayos. Kapag may order, mas mabilis ang galaw ng mga tao at mas malinaw ang direction. So it applies both on the church and the business itself. Kung tinuturing mong para kay Lord ang business mo, dapat meron daw po itong maayos na sistema. Order creates efficiency. Kung may sistema, hindi na kailangan mag-isip pa muli. So, susundan lang ng mga tao kung ano yung ginawa nila kahapon. So, ulitin lang nila yun ng paulit-ulit at hindi sila magkakamali. Or mas maiiwasan nila yung pagkakamali. Kasi may sinusunod na silang maayos na sistema. So first principle, systems remove decision fatigue. Without systems, every task requires new decisions. This drains mental energy. So dito po sa principle na to, talagang naalala ko yung sinabi ni Jeff Bezos. So ang sabi ni Jeff Bezos, yung mga leaders daw po, dapat mag-focus daw sa kakaunting importanteng desisyon. Hindi daw dapat ang trabaho daw ng isang CEO at ang isang leader hindi magdesisyon ng paulit-ulit or maraming beses sa loob ng isang araw. Kasi the more we think, the more we decide, mas prone daw siya sa pagkakamali. Which is very true. Kasi kapag mas konti yung decision mo, magfo-focus ka dun sa mas malalaking decisions, mas maiiwasan natin yung mistakes. Proverbs 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. So nung nakita ko tong Proverbs na to, naisip ko yung sobrang thankful ako. Kasi ang maayos na plano ay nagbibigay ng malinaw na daloy ng gawain, hindi pa ulit-ulit ang pagdedesisyon. So sabi nga daw po, kapag nakuha mo na yung bagay na gusto mo at pinagplanuhan mo, ang tawag daw doon, God's direction. So imagine, may mga bagay talaga na talagang wini-wish natin at talagang ginagawa natin yung lahat para makuha natin. So, the moment daw na makuha daw natin yung bagay na winish natin at pinagtrabahuhan natin, ang tawag daw doon, God's direction. Pero, kapag yung mga bagay daw na gusto natin, mga pinagplanuhan natin, mga pinaghirapan natin, hindi daw natin yung nakuha, wag daw tayong malungkot. Kasi ang tawag daw doon, God's protection. So, naalala ko yung sinabi ni Boss K last time. So, there are times talaga na may mga bagay na gustong-gusto natin, pero hindi pa binibigay sa atin ni Lord kasi hindi pa siya oras. Mahirap kasi kapag ibibigay sa iyo yung isang bagay na hindi mo kayang i-handle, more or less, mawawala lang din siya. So, nakakatuwa kasi may way talaga si Lord. Hindi porke hindi niya binigay sa atin yung bagay na gusto natin, pinaghirapan natin or pinagpaguran natin, hindi na tayo mahal ng Diyos. Siguro, meron lang siyang other way or baka may much better siya na gustong ibigay sa atin o kaya naman, may mga hindi pa time or baka mamaya may mas maganda pa siyang plano sa atin. So, nakakatawa kasi ako every time na may mga bagay ako na gusto tapos hindi ko nakuha, talagang lagi kong iniisip na I'm sure may much better pa na para sa akin. Hindi pa ito yung will ni Lord. So, napakaganda ng verse na po ito. So, magbibigay po ako ng example about a business, a specific business na may system at walang system. So, gusto ko lang po ipakita dito kung ano yung importance ng may sistema at walang sistema. So, dito po sa example na to,
is a piggery farm po ito. So first example natin is a farm with no system, chaotic. So it's a 100 sow level farm. When you say sow level, it's the breeders. Ito yung mga inahin na nanganganak buwan-buwan. So 100 po sila. So yung condition ng farm na to, there's no vaccination program. So walang maayos na vaccination program sa mga biik, sa mga inahin. Wala ding biosecurity. So ibig sabihin, basta lang labas-pasok yung mga tao sa farm na pwedeng magdala or magdala ng mga viruses and diseases na pwedeng mag-cause ng sakit sa mga baboy. Walang maayos na sistema, hindi pare-pareho yung oras ng pagpapakain nila sa mga baboy, hindi pare-pareho yung oras ng paglilinis nila dun sa mga koral ng baboy. So, ang resulta, or let's go to the performance. When you say farrowing rate, so sa farms po kasi, there's a farrowing rate na tinatawag. So if you have 100 sow level, dapat at least 25 na inahin yung nabubuntis at nanganganak every month. So anong nangyari, dahil wala siyang maayos na sistema, wala siyang magandang vaccination program, wala ding maayos na biosecurity, yung 25 na target niya, 60% lang po yung nakuha niya. So, the other 40% sumablay. I think that's 16 sa 25. So, 16 lang yung na-breed niya. Yung litter size is the average piglet na napuproduce ng isang inahin. So, 7 lang yung average litter size niya, which is napakababa po. Dito sa Philippines, kailangan natin ng at least 10 to 11 para masabi na maganda yung production natin sa farm. Pero since wala siyang maayos na sistema, wala rin siyang vaccination program, siguro kaya dahil 7 lang yung piglets or 7 lang yung litter size niya, madalas pagkaanak ng baboy, it's either mummified or premature, kaya mababa yung litter size niya. And then yung mortality rate niya is 30%, napakataas. Kasi dapat dyan, 2 to 5% lang. So, dahil nga wala siyang biosecurity, so labas-pasok ng mga tao niya sa farm, mas mabilis magkasakit yung mga baboy kasi nga, labas-pasok, kung ano-anong virus and bacteria yung na-encounter ng mga baboy and then wala pa silang vaccination program, kaya mataas yung mortality rate. Ngayon, with regards sa ADG, that's the average daily gain. 450 grams lang. Dapat 600 to 700 yan. So when you say average daily gain, dapat yan po yung nilalaki ng baboy every day. So ibig sabihin, sa kanya, 450 grams lang per day yung nilalaki on average ng mga baboy. Bakit? Kasi wala siyang sistema. Iba-iba yung oras ng pagpapakain niya. Hindi rin maayos yung measurement dun sa mga baboy na pinapakain, mga feeds na pinapakain niya dun sa baboy. So that's why napakababa ng performance nun. So ang resulta, 95 lang yung nabenta niya for this month and 900,000 lang yung kinita niya. Yun yung sad reality dito sa Philippines. Kasi farming is a very, very profitable business, honestly, if you follow the right process. Kasi imagine, may mga imported na porks nang gagaling ng Brazil, napakalayo. Halos kabilang mundo pa yun eh. So, imagine na nadadala nila yun dito on a cheaper price. Why? Because napakaganda ng metrics nila. Mas mabilis lumaki yung baboy nila, mababa yung mortality rate nila, mataas yung farrowing rate nila. So, dito talaga napansin ko sa mga farmers, sobrang wala silang maayos na sistema. At saka, hindi po sila masyado nag-innovate. So, kung makikita nyo, yung farms nila 20 years ago, yun pa rin yung ginagamit nila ngayon. So, hindi sila nagbago. Hindi sila sumusunod sa sistema, hindi sila sumusunod sa proseso. Kaya nangyayari, madalas nalulugi sila. In reality, yun nga, frequent yung disease, mataas yung losses, and unstable yung income. Punta naman po tayo dun sa kabilang farm. Si farm number 2 naman, with system, maayos, may disiplina, and controlled. So yung condition, with vaccination program, sobrang strict ng biosecurity. Before ka makapasok sa farm niya, maliligo ka pa, magpapalit ka pa ng damit, dadaan ka sa series of disinfection. So more or less, halos wala ng virus na makakapasok sa farm. And with clear system and monitoring. So maayos yung talagang may standard na oras yung pagpapakain sa mga baboy, standard yung oras ng paglilinis sa kanila.
nakakatuwa nga sa farm eh. Kasi pag nasa farm ako talagang ang bilis maubos ng oras ko dun eh. Makikita mo yung mga baboy, parang meron silang sarili nilang orasan eh. Kasi parang pag 3 PM, alam na nila nakakain na sila eh. So nag-iingay na yung mga yon. Kahit na wala pa yung nagpapakain sa kanila doon, nag-iingay na sila kasi nire-remind nila yung magpapakain sa kanila na 3 PM na kailangan pakainin mo na kami. So ganun sila ka-system. Ganun kaganda yung system nila. Imagine mga baboy lang yan ha. Wala silang kamuwang-muwang sa oras, pero alam nila kung dapat kakain na sila. So talagang ayan, kaya pag 3 PM sa farm, talagang sobrang ingay na. Talagang hindi pwedeng hindi mo sila papakainin eh, kasi talagang ire-remind ka nila eh. So in this farm naman, maganda yung performance niya. So yung farrowing rate niya is 90%. So sa 25 sows, halos 23 to 24 yung nabibreed niya per month. And then ang litter size niya is 13. Mababa rin yung mortality rate niya, 5% lang. ADG niya, 700 grams. So 700 grams yung nilalaki ng mga baboy per day. Ang resulta, 350 plus yung baboy na nabebenta niya monthly. And nag-generate siya ng 3.5 million na revenue on a same 100 sow level. So in reality, if maayos yung sistema natin sa farm or sa kung anumang negosyo, more or less, mas magbibigay po yan sa atin ng mas magandang revenue. So yun nga, mas mababa yung mas mababa yung chance na magkaroon ka ng sakit, mas mataas yung production mo, mas madali siyang i-scale, mas maganda yung profit. In reality, yung farm na nabanggit ko, yung farm 1 and farm 2 it comes from a same farm. So that's us in 2024. Wala kaming maayos na sistema kasi ang tingin nga namin sa manpower is expense. So nangyayari, pag nag-hire kami, ang requirements namin dapat all around ka. So dapat alam mo lahat. So anong nangyayari, sa loob ng isang farm, halos 2-3 lang yung tao. So, to the point na parang pagod na sila and hindi nila nagagawa yung mga dapat gawin. So akala ko dati, mas nakakatipid ako. Pero in reality, mas napapamahal pala. Kasi imagine the difference. Sa revenue pa lang, 900,000 versus 3.5 million. Noong 2025, nag-mass hiring kami. Yung 3 tao na yun, ginawa namin yung 8. So may nagre-record, talagang lahat pinagbukod-bukod namin. So magkakaiba yung farrowing technician sa breeder man, and then sa caretaker na naglilinis lang at nagpapakain. Iba pa yung farm secretary na naglilista ng mga kailangang i-audit. So ang laki ng difference. Imagine, farrowing rate 60% and 90%. With the same 100 sow level, mas maraming napoproduce yung farm namin noong 2025 kasi mas natututukan namin yung sa breeding. 90%. Imagine, pakakainin mo yung baboy kahit na hindi siya buntis. Ganun po yung scenario sa farm. So dapat may maayos talaga na sistema. Litter size is 7 versus 13. So ibig sabihin, 7 lang yung nabebenta namin noong 2024, but noong 2025, nung inayos namin yung sistema, kaya na namin magbenta ng 13 per sow on average. Mortality rate, napakataas kasi nga hindi namin natutukan yung vaccination program and biosecurity. So, if you have 100 na baboy, 30 doon yung namamatay. Imagine gaano kalaking losses yun. Sayang. But noong 2025, na-achieve namin yung 5%. ADG 450 to 700. So, mas mabilis lumaki yung mga baboy namin noong 2025 versus noong 2024. Pero, same lang sila nung kinakain na feeds. Kasi, noong 2024, iba-iba yung oras ng pagpapakain namin. So, nangyayari, hindi nila nadadigest ng maayos yun na nagre-resulta ng pagbagal ng paglaki nila. So, napakalaking bagay po nung sistema sa negosyo natin. Lalo na ngayong crisis. Kasi, ngayong crisis is all about surviving eh. Hindi natin yun magagawa. Imagine, nung nasabi ko nga kanina, if you don't have the proper system, you only have 10 to 30% chance na makasurvive sa crisis na to. So, syempre, kung wala kang maayos sa sistema, imagine kung ngayon nangyari itong 2024 na to,
malamang talo na, malamang lugi na kaagad. Kasi sa sobrang taas ng OPEX natin, hindi na natin afford na tapon pa ng kung ano-anong expense sa mga bagay na hindi naman dapat paglagyan. So, team message. So, we always have to follow the system. Protect the farm. Yung biosecurity, kailangan natin mas pagandahin. Monitor performance daily. So, dapat nire-record natin lahat. Hindi lang basta sa piggery, pati sa kahit ano pang negosyo. Dapat everything is recorded para at least dun tayo magbe-base ng mga decisions natin. Every small improvement leads to a higher income. So, every small improvement may lead to a higher income. So, i-highlight ko lang po ito kasi madalas tayo as business owners, di natin pinapansin yung mga maliliit na bagay kasi hindi naman, parang feeling natin hindi na siya kailangan. Pero sa mga ganitong krisis, every small detail, ultimo maliit na bagay, yung for example na lang sa truck, yung sa toll gate lang nila, malaking bagay na yun. So if hindi mo titignan, kung hindi mo i-monitor kung saan dumadaan yung mga tao mo, dun pa lang, medyo malaki na yung magiging loss mo. So, importante na talagang maayos natin yung sistema and ma-record po natin everything. So, yung closing is, both farms are same 100 sows, so parehong 100 po yung inahin nila. But one farm earns 900,000. Nag-earn pa rin siya. But much lesser dun sa another farm na nag-earn ng 3.5 million. The difference is not the pigs, because the numbers are the same, 100 sow level. The difference is the system. Kailangan talaga may maayos na sistema. So, imagine, talagang totoo yung sinabi ni Lord na talagang dapat lahat ng bagay ay may sistema at may maayos na proseso. Kasi if not, malaki po yung mawawala sa atin. Principle number 2, simple systems multiply output. Complex systems slow people down. Simple systems move people forward. Ecclesiastes 9 verse 10. Whatever your hand find to do, do it with all your might. So, sobrang na-touch ako dito sa kaya honestly, sobrang thankful din ako kay Boss Kay na binigyan niya ako ng chance na makapagsalita sa harap niyong lahat. Kasi talagang nung ginagawa ko yung presentation, sobrang dami kong na-recall dun sa mga pinagdaanan namin before. Kasi almost 10 years na po kami nagnenegosyo. So 9 years turning to 10 na po kami. Pero talagang naging mahirap lahat. Hindi naging madali. Kasi parang ang nangyari sa amin is laging charge to experience. So napagdaanan namin lahat, natutunan namin halos lahat ng bagay nang dahil sa pagkakamali. So sobrang naiinggit ako dun sa mga ibang negosyante na talagang natuto sila sa experiences ng iba. Kasi sa amin napakamahal ng naging tuition fee. So yun nga, feeling ko na kuha na rin namin or na-achieve na rin namin, nahanap na namin yung purpose namin. Kasi sabi ni Boss Kay, di ba? Bawat isa sa atin dito, may kanya-kanya tayong roles. May kanya-kanya tayong positions. So feeling ko, ginawa kami para sa industriya na to. Kasi ako nung bata pa lang ako, parang gusto ko na talaga yung agriculture eh. Hindi ko alam bakit. Malapit yung loob ko sa mga hayop eh. So yung mga bata before, ang ginagawa nila pag nanonood sila ng TV, nanonood sila ng cartoons and anime, halos ganun yung ginagawa ng mga bata noon eh. Ako hindi. Pag nanonood ako ng TV, nakahawak ako ng remote. Talagang nililipat ko yun sa sa Go Negosyo channel. I'm not sure if familiar kayo sa Go Negosyo. Pero yun po yung channel na talagang pinapakita nila yung may mga nagpapakain ng manok, may nagpapakain ng baboy. And then from there, parang sabi ko, parang gusto kong maging ganun. Gusto kong maging farmer pag tanda ko. Hindi ko sure kung usual yun, pero karamihan kasi sa mga bata ngayon, napansin ko sa industry namin, halos ayaw na nila sa agriculture eh. Mabibilang mo yung mga bata na talagang first generation. May mga bata sa industriya ngayon, halos second gen na eh. Kasi mga minana na sa magulang nila. No choice na sila, kailangan nila ipagpatuloy eh. So yun,
sobrang gustong-gusto ko po talaga yung ginagawa ko ngayon, yung ginagawa namin ngayon. So, nung 2017, so I worked in the United States for 3 years, from 2014 to 2017. So, nung umuwi ako dito sa Philippines nung 2017, naghanap ako ng trabaho. So, sabi ko, nag-apply ako eh. Kahit saan ako mag-apply, wala akong makitang posisyon na halos tatapatan yung kinikita ko dati sa US. Sabi ko, ang hirap naman ito. Dapat pala hindi ako umuwi. And then, yun, there's a time na parang sobrang down na down ako. Kasi hindi ko alam gagawin ko eh. Lost ako eh. So, yung mother ko kasi, yung parents ko is matagal nang nagtitinda ng baboy sa palengke. So, nung time na yun, parang yun lang yung nakikita kong way para medyo dumikit lang dun sa income ko sa US eh. So, yung isang stall namin, hinawakan ko yun. So, nagtinda ako. So, gumigising ako ng 3 a.m. Then, ako mismo yung nagtitinda doon. Kasi nga, ayaw namin ng manpower eh. So, ako mismo yung nagtinda ron. So, natuto akong magbaklas ng baboy, mag-chop ng baboy, makipag-usap sa mga customers. Kasi yun na talaga yung experience ko eh. And then, nagulat ako, nagkaroon ng opportunity. So, one of my ninong, dumaan sa pwesto and inalok niya ako. Sabi niya, "Nak, gusto mo sumama sa biyahe?" Kasi kulang daw siya sa tao. Sabi ko, "Sige, tapos naman ako magtinde." So, nung sumama ako sa biyahe niya, so yung biyahe is from Muntinlupa going to Batangas, kukuha kami ng baboy. And then, nakita ko, may mga baboy pa, may sobra. May sobrang 5. Kunin ko na. So, kinuha ko. Yung 5 heads na yun, kung natatandaan ko, namuhunan ako doon ng mga 60,000. 6,000 pesos nung time na yun. Tapos, dinala ko siya. Sinakay ko siya doon sa truck ng ninong ko. Dinala ko sa slaughterhouse. Tapos, pinakatay ko. Yun yung tininda ko kinabukasan. So, it turns out na yung first time ko is a failure. Kasi yung sales ko halos 55,000 lang eh. So, abonado ako ng 5,000. So, ko, grabe. Ganito pala magnegosyo. Hindi nga siya madali. Pero, instead na mawalan ako ng amor or parang ma-discourage ako, mas lalo akong na-encourage. Sabi ko, no, sama ako ulit next biyahe. So, hanggang inaraw-araw ko na siya. So, bibili. It turns out pala na kaya pala ako nalugi kasi yung baboy na nabili ko, busog. Hindi ko alam nung time na yun eh. Pag yung baboy pala, busog, pag kinatay mo, hindi ko pala mabebenta yung kinain nun. So, yun yung reason bakit ako nalugi. Pero from there, natuto ako. So, again, charge to experience na naman. So, kinabukasan, nagbiyahe ako ulit, tinignan ko na yung baboy. Busog ba yan o hindi? Sabi ko, okay, hindi to busog. Hupyak yung tiyan. Kikita ako dito. So, yung next biyahe ko, kumita ako ng 3,000. Sobrang tuwan-tuwa ako doon. And then from there, sobrang na-addict na ako sa pagnenegosyo. So, inaraw-araw ko yon for the last 3 years. That's the first 3 years of our business in trading. So, naging successful naman siya. Kasi nga, gusto ko po yung ginagawa ko. Feeling ko para doon ako eh. So, in 2019 naman, nagkaroon ako ng opportunity na pumasok sa industriya ng pagpa-farming. From trading, papasok kami ngayon sa farming. Kasi yun nga yung gusto ko eh. Gusto ko mag-alaga ng baboy, gusto ko magpakain ng baboy. So, nung nakapasok na kami, so it's, yung tawag dun sa sistema is parang paiwi. So, it's a partnership between you and a local hog raiser na medyo kapos sa funds. And may extra funds ako that time. Ako nag-finance sa kanya. So, ganun yung setup. Kaso, nangyari naman noong 2019, pumasok naman yung isa sa pinakamalaking problema ng industriya. Kahit kanino kayo magtanong, talagang masasabi nila na yun yung pinakamahirap na na-experience nila, which is yung ASF, the African Swine Fever. It's a disease, it's a virus na tumatama lang po sa baboy. And pag nakapasok siya sa farm nyo, ubusin niya lahat ng baboy dyan. Wala siyang ititira. Regardless of how many millions or billions yung worth ng farm nyo, uubusin talaga niya yun. And luckily, dun kami nag-stand out. Kasi nga sabi ko po kanina, parang adik na adik ako sa problema eh. Yun yung hinahanap ko eh. Yun yung gusto ko talaga. So, turns out na yes, tama nga naman yung sinabi ko na the more harder your situation is, mas mataas yung ibibigay sa'yo na reward. So, bumili ako ng mga biik. That time, 300 pesos lang per head eh. 400 pesos lang. Kasi natatakot silang mag-alaga eh. Natatakot sila baka mamaya magkasakit o natatakot
ang baba rin ng demand sa palengke kasi inisip nila may sakit yung baboy, baka mamaya nakakahawa sa tao, though hindi naman. So, yung mga kasama ko noon sa pag-farming, ang sabi nila ay nasisiraan na yung bata na yan. Kasi tayo nga nagbebenta tayo kasi natatakot tayo, siya bili ng bili. Hindi ba siya natatakot? So doon ko na-prove, nung ginagawa ko to, doon ko na-prove na tama pala yung sinabi ni Boss K. Kasi tinawag nila akong, ay, nasisiraan na yung bata na yan. So sabi ni Boss K, ang totoong vision daw na galing kay Lord, yung vision na talagang sobrang laki niya to the point na iniisip ng ibang tao na nasisiraan na tayo ng bait. So that time, na-experience ko yun. Yun yung first break namin eh. Kasi ang hirap naman talaga ng buhay nung araw eh. Talagang lumaki ako sa pamilya ng halos saktuhan lang eh. So yung first break na yun is parang talagang hindi ko ma-imagine na possible pala siya mangyari. Ako basta ginagawa ko lang yung gusto ko eh. Sinunod ko lang naman tong verse na to eh. It turns out na natsambahan lang talaga. Hindi man kasi ako ma-Bible before eh. Hindi naman ako mahiling magbasa ng verse. Honest to goodness, yun po talaga yung totoo. So yun yung mga talagang natsambahan. Pero it turns out na talagang sobrang ganda nung pasok namin that time kasi nabili namin ng mura yung biik. Nung na-harvest namin siya, biglang from halos nag-times 5 yung price kasi naubos na yung supply eh. Parang ang nangyari, natakot sila. Pare-pareha sila natakot, walang production, ako lang yung may stock. Nagkaroon ng shortage, tumaas yung presyo. Law of supply and demand. So, grabe nung time na yun, parang masasabi ko na parang tumama ako sa loto kasi first time ko lang makakita ng ganung pera eh. Pero before that, ikwento ko na rin pala yung struggles na napagdaanan namin before yon. So, that time, sobrang dami na ng biik na nabili ko eh. Nakapag-accumulate ako ng mga more or less 4,000 to 5,000 na biik. Kasi mura lang naman eh, 300 pesos lang, 200 pesos lang eh. So, okay lang. Hindi ko alam na yung mga baboy pala na yon, kumakain sila araw-araw. So, syempre, habang lumalaki sila, lumalakas yung pagkonsumo nila ng feeds, tumataas yung kailangan kong ilabas na pera. So to the point na parang hindi na kinakaya yun ng kinikita ng trading eh. So, nakakahiya man aminin, pero nagkaroon ako ng utang no na more or less 8 million pesos. At the age of 24 or 25 I think, nagkaroon ako ng ganong utang. Walang nakaalam nun. Even though sikla, parents ko hindi nila alam yun. Marami akong na-receive na death threats, maraming nagtumatawag sa akin na minumura na ako kasi di ko alam paano babayaran yung utang ko sa kanila eh. There are times pa nga na parang niloloko ko na sila eh. Sasabihin ko, nasa bangko na ako. Tapos sasabihin ko maya-maya, ay hindi pala ako umabot. So, grabe. Dumaan ako sa ganung point. Hindi ko kinakahiya yan, pero talagang aaminin ko na totoo yun. Pero yung mga ganung pagkakataon, yun yung nag-build ng mas matibay na foundation sa amin. Kahit nagkautang ako ng ganun kalaki, pag tumawag sa akin, yung supplier or yung pinagkakautangan ko, never ko yan hindi sinagot. Talagang sasagot at sasagutin ko yan. I-explain ko sa kanila kung bakit ako nagkautang and i-explain ko rin sa kanila ano yung plano ko, paano bayaran yung utang na yon. And in God's grace, hindi ko alam, sobrang swerte ko noon. After 3 months, yung mga baboy na, yung mga biik na binili ko na tigto 200, 300, halos nabenta ko ng 20 to 25,000. Imagine how good Lord is. Hindi ko ma-imagine, pero yun yung one of the most stressful part of my life na hindi ko na uulitin talaga. Kasi imagine, at the age of 24, 25, may nagbabantaan na sa buhay ko eh. Kasi nagkakautang ko ng malaki, naiintindihan ko sila. Talagang, that's part of business. Siguro dahil sobrang reckless ko lang noon nung bata ako kasi parang lagi ko sinasabi sa sarili ko, bata pa ako, pwede pa akong magkamali. If ever na malugi ako, babalik lang ako ulit sa US, magtatrabaho na lang ako ulit doon. Importante, sinubukan ko. Laging ganun yung sinasabi ko. Pero alam niyo, sa totoo lang, yung 8 million na pagkakautang ko noon, nabayaran ko yun in just 1 week. So imagine, in just 1 week, nabayaran ko yun, tapos sobra-sobra pa nung na-harvest ko yung mga baboy. So, again, sobrang na-appreciate ko po itong verse na to kasi talagang binibigay ko yung 100% ko sa kung ano yung ginagawa ko ngayon. There are times nga lang na talagang nagkakamali,
because of lack of system, walang maayos na sistema, walang maayos na proseso. Pero dahil dun sa mga ganong scenarios, natuto po kami. And sana, yun nga, sana marami kayong mapulot sa mga nakukwento ko sa inyo kasi lahat ng sinasabi ko sa inyo is based on our own experiences. Sana matuto po kayo sa experience namin. So ito pa po, isa pang business example. So this is our first business, yung El Mercado Trading. So trading team without a system. So nag-start ako sa ganyan. So pag bibili ako ng baboy, paiba-iba yung presyo, buys at a different prices, negotiates differently, computes margin differently, or to the point na hindi na nga kami nagkukwenta kasi nga it's all about tantiameter lang naman noong time na yon. Coordinates delivery differently. So ito, sobrang importante nito ngayon kasi dahil sa sobrang taas ng diesel, imagine may nakausap akong isang ekonomista. Sabi niya, posible daw pumalo ang presyo ng diesel sa 250 to 300 pesos. Ngayon pa nga lang 150 parang ang sakit na eh. So imagine if maging 250 pa yan to 300, kawawa yung mga consumers talaga. Kasi yung mga negosyante, ipapasa lang naman nila yan sa mga consumers eh. So, inconsistent yung pricing nila. The result is inconsistent pricing, losses in some transactions, confusion in operation, unpredictable profit. So, 3 years ago, if I'm not mistaken, I discovered something that really changes how I see systems in business. So, isa din to sa pinakamalaking pagkakamali ko sa trading side. So, yung nakwento ko po kanina is yun yung farm side. So, mas nauna to doon. So, that time, I have this employee. So, this employee is a checker. So, siya yung kumukuha ng timbang ng mga baboy sa slaughterhouse. So, i-share ko lang, gusto ko lang din talaga i-share para ma-highlight ko kung ano yung importance ng system talaga. So, itong checker na to, nagulat ako, bakit parang halos lahat ng empleyado ko, boss din yung tawag sa kanya. So, dalawa kaming boss technically. So, nag-iisip ako bakit. Siguro, dati iniisip ko siguro sobrang bait lang niya kaya nag-gain niya yung respect ng mga tao. And yun, hindi ko alam na parang anong nangyayari pala, nakikipagsabuatan siya dun sa mga tindera namin. Tapos, ang ginagawa nila, binabawasan nila yung timbang ng baboy. Kasi nga, wala kaming maayos sa sistema eh. So, ang ginagawa nila, yung 100 kilos in actual na timbang ng baboy, gagawin niyang 95. Yung 5 kilos na nakukulimbat nila, hahatiin nila nung tindera. Tapos siya, kaya pala boss yung tawag sa kanya ng mga empleyado, kasi binibigyan din niya ng lagay yung mga taong nakakakita eh. So imagine, nagkaroon sila ng sindikato dun sa business namin. So sobrang laking damage nun sa business namin. Kasi I can't imagine how many millions yung nawala sa amin kasi ilang taon yung nangyari eh. Dahil wala kaming sistema, wala kaming way para ma-trace eh. Nalaman lang namin yun kasi may isa kaming driver na tinanggal namin. Tapos siya yung nagkwento. Then from there, sabi ko, grabe, ang sakit pala. That's my first heartbreak. Kasi yung checker na yun, hindi na yun iba sa akin eh. Halos parang kapatid na rin yung turing ko sa kanya. And hindi ko ma-imagine na kaya niyang gawin yun sa amin. Kasi nga, it's all about trust before eh. Dati naman, pag nagnenegosyo, kailangan tiwala-tiwala lang. Kailangan halos kamag-anak yung hina-hire natin eh. Pero it turns out na mali pala. Kadalasan, mga kamag-anak pa nga natin yung talagang magda-down sa atin eh. So, again, that's another charge to experience. So, sana may matutunan kayo dun sa scenario na yon. Pero talagang medyo malaking naging damage nun sa amin. Pero sobrang thankful din ako sa kanya. Kasi siya yung nagpa-realize sa amin na kailangan namin bumuo ng sistema para hindi na yan maulit sa amin. So ngayon, ang ginagawa namin, every time na may baboy na titimbangin, may picture yun. Tapos, yung baboy na yun, meron pa siyang number. So yung number na yun, tinatatak yun sa kanya kapag tinimbang siya ng buhay. So ibig sabihin, yung unang titimbangin na baboy, that's number 1. Nung tinimbang siya ng buhay, pag kinatay siya, number 1 pa rin siya. So makikita namin yung weight niya nung buhay siya versus dun sa weight niya nung namatay na siya. And then ngayon, tinitrace namin kung kanino napuntang tindera yon, kung magkano yung kinita
at kung nakabayad na ba o hindi. So ganun kalawak yung system na nabuo namin dahil dun sa nangyari na yun. So that's why kahit na ganun yung ginawa niya sa amin, sobrang thankful pa rin ako sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya, malamang ganun pa rin yung sistema namin yun. Malamang ninanakawan pa rin kami ngayon. So that's sabi nga ni Lord, talagang sobrang importante ng sistema and proseso. Kasi if you don't have the right system, more or less, hindi ka makakasurvive. Kahit na sa normal na araw lang na walang crisis, if you don't have the right system, talagang hindi kayo makakasurvive. Most of the businesses kasi ngayon, nagfe-fail kasi walang maayos na sistema. So ito naman po, yung trading team with simple system, may maayos silang sistema, standard yung buying price nila. So, maayos din yung margin nila per head. Standard process, bibili sila ng baboy, itatransport nila, ipapakatay nila, ibebenta nila sa mga tindera, and then repeat ulit yung proseso. So, ganun lang, araw-araw pa ulit-ulit lang. Daily monitoring of heads, cost, and profit. So, makikita mo from every single head if kumikita ka talaga. May lalaman mo kung saan nagka-problema lahat ng mga sales nyo. And the result, consistent profit per transaction, controlled pricing, smoother operations, predictable daily income. So, syempre, bigay lang din po ako ng tip. If you are into sales or into trading of something, goods or commodities, the number one secret talaga dyan na nagamit ko sa pagnenegosyo or sa sales or sa trading is number one, dapat alam natin kung ano yung produkto o yung bagay na binibenta natin. Like for example, dito sa baboy, hindi ko nagugulat yung mga tao kasi parang napipredict namin kung ano yung magiging price ng live weight. Nalalaman namin kung pataas na ba siya or pababa. Kasi we built a proper system. So may records kami nung mga price niya from last year, kino-compare namin into this year. Kasi halos pare-parehas lang naman yan eh. It's all about supply and demand. Kapag December, mataas ang demand, tataas ang presyo. Kapag August, ghost month, matumal, so mababa yung demand, mataas yung supply, bababa yung price. So ang ginagawa namin ngayon, pag August, ang sistema namin dyan is buying season namin yan. So namimili kami ng biik kasi mura yung biik eh. Walang namimili dahil mababa yung demand. So yun yung time na bibili kami. Mostly kasi ng farmers dito sa Philippines, nafo-FOMO sila eh. So kapag nakita nila na tumataas na yung live weight, doon sila nag-uumpisang mag-alaga. Doon sila na-encourage na bumili ng biik or mag-start ng mag-alaga. Ang hindi nila alam, na yung bibili nilang biik na yan, hindi naman nila kagad mabibenta yan. Aalagaan pa nila yan for 4 to 5 months. So imagine, 4 to 5 months, ang dami ng pwedeng mangyari doon. Maaaring mataas yung live weight ngayon, pero pag hinarvest mo na yan after 4 to 5 months, baka hindi na. So, napaka-importante po na may maayos na sistema tayo. May records tayo para from there, mako-compare natin yung trend from last year to this year. Kasi halos hindi naman yan nagkakaiba eh. More or less, dun lang din iikot yan eh. And then we have this system kasi na yung most of the traders kasi nagre-rely lang sila sa local supply. So kami naman, before we purchase or before kami mag-schedule ng pagbili ng baboy, kasi before yan ihaul, ini-schedule namin yan eh. Like yung mga kukunin namin next week, this week pa lang inaayos na namin yung schedule nun. So before we schedule yung mga ganyan, chine-check muna namin yung pricing per region. So imagine per region ha. Normally kasi ng mga traders namimili dito sa NCR, nag-outsource lang yan from Batangas to Norte, sa Tarlac, Pampanga, Pangasinan. Doon lang nanggagaling yung supply nila eh. Kami, we outsource from Luzon, Visayas, Mindanao. So wala na yatang lugar dito sa Philippines ang hindi namin nakuha na ng baboy. Kasi mahilig kami mag-outsource eh. So na-maintain namin yung branding namin na talagang meron kaming stable supply. So hindi kami basta-basta nawawala ng supply kasi kumukuha kami from Luzon, Visayas, Mindanao. And then yung pricing namin very competitive sa mga competitors kasi
meron kaming nakakapag-outsource kami from other region. So, kapag mura halimbawa sa Visayas, doon kami kukuha or sa Mindanao, doon kami kukuha. So, hindi siya katulad nung iba na talagang no choice sila. Kapag ganyan yung price sa Batangas, doon lang sila kukuha. So, napakalaking bagay po nung talagang naayos natin yung system and nale-leverage natin lahat ng mga bagay-bagay. Oops. Na-off ko yata. Ayun. Power message. So, in trading, the problem is not the market. Totoo yan. Kasi yung market kasi is very volatile. Pwedeng pataas yan ngayon, bukas pababa na yan. So, hindi natin kayang kontrolin yan. It's on, kahit nga government, hindi nila kayang kontrolin yan eh. There are times na nag-set sila ng maximum suggested retail price pero wala namang sumunod eh. Kasi it's all about supply and demand. So, there are time nga na parang sinubukan kong kontrolin yung market kasi may farm kami. So, kapag tumataas yung presyo, ang ginagawa ko, hindi ko kinukuha yung sa supplier kasi pag kinuha mo yan, yun na yung magsiset na price eh. So, ang ginagawa ko, instead of me nakunin yung baboy na inaalok sa akin sa mataas na price, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung baboy namin sa farm para maiwasan yung pagtaas. Pero in reality, it's all about supply and demand eh. So, anong nangyari? Hindi ko kinuha yung baboy nila. Anong nangyari? May kumuhang iba dun sa presyo nila. So, naging loss yun sa akin kasi yung baboy na dapat hindi ko pa ilalabas, nilabas ko dahil gusto kong kontrolin yung market. Which is hindi naman talaga kaya. So, ngayon, ang ginagawa namin, pag pataas yung price, talagang nag-i-stop selling kami. Like ngayon, halos pataas yung baboy, halos 1 month na kami hindi naglalabas sa farm. Kasi pinatataas namin yung price. So yun yung isa sa mga naging advantage namin sa industriya. So we just need to predict the trend and go with the flow. So hindi natin kayang kontrolin yung market. Talagang kailangan lang natin siyang sabayan. The problem is the lack of system. With system, we don't guess. We operate with control. So dapat talagang sakyan lang natin yung market. Kailangan lang ma-predict natin siya. Kailangan lang sakyan natin siya. Hindi natin siya kayang labanan. Para siyang river na may sariling buhay. Hindi mo siya kakayang kontrolin. Magpo-flow siya sa kung saan niya gusto mag-flow. Kailangan mo lang sumabay. Principle number 3. Systems protect quality. Without system, quality depends on individual mood, but systems create consistent standards. Proverbs 22 verse 29. Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. So yung Proverbs 22, tinuturo niya sa atin yung patungkol dun sa kahusayan at disiplina ng trabaho. Ang skill kasi is hindi aksidenteng nakukuha. Normally ng skill is talagang kailangan mong hasain na parang kutsilyo para tumalas. Consistent training. So sabi nga nila, if you want to achieve your first million, kailangan may master kang isang skill. So, in our part, minaster ko yung sales. So, magaling ako sa sales. So, business example. So, bibilisan na lang po natin to. So, sa LM Meats naman, there's a meat shop without system. So, there's a butcher A and B. So, si butcher A, ang kapal ng pagkakahiwa niya sa mga karne. Si butcher B naman, manipis. So, nangyayari, inaayawan ng customer kasi inconsistent yung paghihiwa. And then, si Butcher A naman, mataas siya magpresyo. Si Butcher B naman, namimili. Nagbibigay ng discount. So, ang nangyayari, customer notice inconsistency. Ayaw ng mga customer ng inconsistency. Dapat, napakahirap i-scale up ng isang negosyo na talagang inconsistent. Maaaring magagawa mo yan sa isang branch or dalawang branch, pero kung gusto mo ng 100 or ng 50 branches, kailangan you have to be consistent.
Meat shop with system, standard cutting size per product, standard pricing per cut, calibrated weighing scale, proper staff training. Ang resulta, every cut is the same, every price is consistent, consistency builds trust. So yun, medyo bibilisan lang natin kasi konti lang po yung oras natin. Principle number 4, systems create scalability. Without systems, business depends on the owner's presence. With systems, business continues even when the owner is absent. So yun nga yung sinasabi nila na if kailangan daw po na yung business natin is magtuloy-tuloy ng kahit wala tayo. Or ngayon, bago na nga yung sinasabi nila, kailangan daw lumago yung negosyo natin kahit wala tayo. So napakahirap gawin nun. Exodus 18 verse 17 to 18. So what you are doing is not good. You and these people will only wear yourself out. So pinayuhan dito sa verse po na ito, pinayuhan ni Jethro si Moses na gumawa ng structured leadership system. Dahil hindi na kayang gawin ng isang tao lang yung mga trabaho nila sa church that time. So you need to leverage. Kung walang sistema, mapapagod at mababurn out ang leader. So which is true. Kung lahat, tulad nga po nung nasabi ni Jeff Bezos kanina, kailangan mag-focus daw tayo sa mga malalaking decisions. Hindi na tayo para magdesisyon dun sa maliliit kasi the more we think, the more we decide, mas prone po sa mistakes. So isa pang relatable example. So business owners answers every message, every complaint, every approval. Business cannot grow kasi mas prone sa mistakes. Kasi sobrang daming ginagawa ng leader, ng CEO. But with systems, customer service, meron siyang sarili niyang customer service team, may approval hierarchy siya, automated responses, and documented yung SOPs niya. So the business becomes scalable. So mas mabilis daw po siyang palakihin or paramihin. Principle number 5, small systems create big results. Great businesses are built on small repeatable systems. So imagine kahit na small repeatable systems lang siya talaga yung nagiging foundation ng isang malaking negosyo. Kasi if yung mga small peoples natin, alam nila kung ano yung ginagawa nila dahil meron silang proper SOPs, mas tataas yung productivity nila and magiging maganda yung effect nun sa company natin. Proverbs 13:11. Whoever gathers money, little by little, makes it grow. So ito talagang sobrang na-appreciate ko din to kasi may kasabihan kami sa farm na pag ang pera daw nakuha mo sa bula-bula, more or less bula-bula lang din daw siyang mawawala. So ibig sabihin, mas maganda yung small growth every day kaysa naman yung one big growth ng isang araw lang, mabilis lang yung mawawala. So natatandaan ko nga yung discussion ni Boss K about dun sa formula ng pagiging billionaire. So imagine, he turned 10,000 into a billion over a 20-year period. So imagine gaano kahaba yung panahon. That's 20 years. So that's a quarter of a life na ng isang average na Filipino. So mas maganda yung small gains lang but consistent kaysa doon sa one big gain niya and then after that wala na, hindi siya sustainable. Business example, so daily system, may daily sales report siya, weekly yung financial review, yung meron siyang sarili niyang monthly strategy meeting. So every month kasi nagbabago yung trend, so dapat every month na-align yung mga department heads natin. So these simple routines protect the business from chaos. Consistency builds strength. Kingdom business reality. God designed life through systems. Even the kingdom grows through patterns, sowing and reaping, teaching and discipleship, leadership and multiplication. The kingdom itself operates through principles and systems. If your business reflects kingdom thinking,
it must operate with clarity and structure. So napakalaking bagay ng may maayos na sistema talaga sa negosyo natin. Hindi yun talaga yung teaching Lord eh. So if we have the proper system, mas madali natin siyang may skill, mas madali siyang papalakihin. Kasi may mga kilala akong negosyante, parang 3 years, 4 years lang sa pagnenegosyo, pero ang bilis ng growth nila. Why? Because they have the proper system. Kami, 9 years, almost 10 years na kami sa pagnenegosyo. Pero yung growth namin, hindi katulad nung sa kanila. Kasi late na namin na-realize na kailangan pala may sistema. So that's why talagang gusto kong mai-share to sa mga tao pa lang na nag-aspire pa lang magnegosyo or dun sa mga nag-uumpisa pa lang magnegosyo na as early as now, please build your system and process. Kasi mas makakatulong po yan sa paglago ng negosyo natin. Final truth. Hard work alone is not enough. Without system, effort is wasted. Time multiplies, energy multiplies, result multiplies. System saves time. System saves energy. Systems multiply progress. And system creates generational wealth. So if you want, kasi kami ang goal namin sa business namin is to be a generational. Hindi lang dahil sa amin ni Kla. Kaya nga ako talagang tinitipid ko yung sarili namin. Kasi gusto ko, sinisave ko yung naiipon namin pera not only for us. Sinisave ko yung naiipon namin pera para sa next generation. Kasi yun yung goal namin to be generational. So, if you want a generational wealth, kailangan may maayos na sistema. So closing, stop asking why I am always tired in business. Start asking what system is missing. Because success is not built by effort alone. It is built by repeatable process. So last na po, declaration. Please repeat after me. I build intelligent systems. In my business operates with order. My processes are simple and clear. My systems save time and energy. My work becomes easier. My results become greater. Simple systems create powerful growth. In Jesus' name, Amen. I hope may natutunan po kayo. Maraming salamat po.